Electricity Spot Market o ESM. Nagmahal din ang singil ng mga independent power producers dahil sa mas mataas na presyo ng petrolyo. Ang karamihan ng power plants na nagsusupply sa Meralco gumagamit ng natural gas at coal prices. At nung huling buwan, merong konting pagtaas ng fuel cost, both for natural gas and coal prices. Pagtungtong ng Marso, ayon sa Meralco, posibleng lalo pang magmahal ang bayarin sa kuryente, lalo na kung tataasin ang pagkonsumo sa mga cooling devices tulad na ng electric fan at aircon. Para makamenos sa bayarin, maging wais sa paggamit ng kuryente. Patayin ang ilaw kung hindi ginagamit at laging tanggalin ang plug ng mga appliances matapos gamitin. Mas matipid din kung fluorescent light ang gagamitin imbis na dilaw na ilaw. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Mga kapuso, inumpisahan na pong talakayin ang Article 3 ng impeachment complaint sa Day 13 ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Iniharap ng prosekusyon bilang testigo si Roberto Anduiza, ang presidente ng Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASA. Matatandaang sa unang desisyon ng Korte Suprema, idineklara nitong iligal ang pagtanggal sa mahigit 1,400 empleyado ng PAL noong 1998. 2 beses umapela ang PAL, ngunit pareho itong ibinasura ng Korte Suprema. Pero noong 2011, binaligtad ng Korte Suprema ang nauna nitong desisyon na pabor sa FASA at nauwi sa tuluyang pagkakasibak sa pwesto ng mga empleyado. Isa sa ilalim sa cross-examination si Anduiza ngayong araw. Samantala, nakatakdang mag-caucus ngayong alas 11 ng umaga ang mga senador para talakayin ang apela ni Senadora Miriam Defensor Santiago laban sa desisyon ng impeachment court na ipasabina ang bank records ni Corona. Ang issue ukol sa bank secrecy law, abangan mamaya sa talakayan with Igan. Makakasama po natin ang isa sa mga legal analyst natin na si Attorney Hener Asuncion. Maaari din po kayong makilahok sa aming talakayan. Mag-post lamang sa inyong ng inyong mga opinyon at tanong sa aming Facebook fan page, facebook.com/unanghirit at sa pamamagitan ng Twitter, twitter.com/unanghirit. Deputy Lead Prosecutor Rodolfo Fariñas umaming mahina ang pagkakasulat ng impeachment complaint laban sa punong mahistrado. Sa kabila nito, itinanggi naman ng prosekusyon na may namumuong tensyon sa kanilang kampo. Narito ang report ni Pia Arcangel. Layon lang sanang ipagtanggol ni Deputy Lead Prosecutor Representative Rodolfo Fariñas ang pagkakasama ng umano'y paggamit ni Chief Justice Renato Corona ng public funds sa Article 3 ng impeachment complaint. Mahaba ang naging diskusyon nila ni Presiding Officer Senate President Juan Ponce Enrile. Sabi kasi ni Enrile, wala sa titulo ng Article 3 ang paggamit ng pondo ng publiko para sa sariling kapakanan. Yung mga sinasabi ninyo ay wala dito eh. Inaamin ko po. Karagdagan yun. Paano ngayon sa pagbubutuhan namin dito, pagbubutuhan namin yung mga paragraphs na yun? Pero pilit na ipinupunto ni Fariñas na kahit wala ito sa titulo, pwede pa rin itong talakayin. Mas mahalaga naman daw kasi ang paliwanag na nakakabit dito kaysa sa mismong titulo. Nang sabi po ng Korte Suprema, maski kahiyahiya o asiwa yung complaint, basta ito, ano po ang sapat na sukatan kung ang complaint ay dadaan sa pagsusubok, kung yung kabilang partido ay malalaman kung ano yung cause of action laban sa kanya. Pero maya-maya, tila napilitan na rin si Fariñas na umaming may mga pagkukulang sa reklamong impeachment nang usisain ni Senator Jinggoy Estrada kung pumirma ba siya o hindi sa reklamong ipinadala ng Kamara sa Senado. Ginoong prosecutor, kayo ba pumirma sa impeachment complaint? Hindi po. Bakit po? Mabagal po kasi ako bumasa eh. Kaya nung prinesenta po sa amin yan, alam po niyo ako eh, maski nung estudyante po ako, seryoso ako bumasa eh. Binabasa ko po lahat yan. Noong nakapirma na po yung panghuli, puro mga kasamahan ko sa Kongreso, marami pong speed reader dyan eh. Mabibilis po sila bumasa. Ako mabagal po. Dahil sobra-sobra naman po yung pumirma na, 188, hindi naman po kailangan yung pirma ko. At saka medyo masama rin po kasi yung pagkagawa ng konti. Hindi na lang ho ako pumirma. Si Representative Kakabag-Aw, nakasama ni Fariñas sa prosecution panel, walang nakikita masama sa sinabi ni Fariñas. Kahit hindi kami sumasang-ayon kung paano ito isinasalita
ay nag-agree kaming i-file ito dahil tingin namin kaya itong patunayan at kaya namin panindigan ang aming mga pirma. Para sa unang balita, PR Kanghel reporting. Naging bahagi na po ng ilan nating kababayan ang pagsubaybay sa impeachment trial sa Senado. Balikan natin ang ilang hindi malilimutang mga kwelang tagpo sa telenobelang takbo ng paglilitis sa report na ito. Matapos buksan ang pinto ng Senado para sa impeachment trial, bawat isa sa mga sumusubaybay, saksi sa mga araw-araw na pangyayari sa paglilitis. Pero naging mabusisi nga ba ang pagtutok mo sa impeachment trial? Enlighten our minds. Napansin mo bang alphabetical order ang sinusunod ng mga senator judge kung sino ang magdarasal ng opening prayer? Forever and ever. Amen. Naunawaan mo na rin ba ang ibig sabihin ng 1-minute recess? Trial suspended for 1 long minute. Tell me when you're ready to resume. Educational ang panonood ng impeachment trial, lalo't tinuturo rito ang kahalagahan ng perfect attendance. That's very basic, Your Honor. All right, And so- I learned that from my remedial law professor, who happens to be no less than the defense counsel. Maybe you were absent when I discussed that. Order. Yun nga lang, bawal lang masyadong masaya o maingay sa loob ng plenaryo. Kaya lagi nakabantay ang presiding officer na si Senate President Juan Ponce Enrile para manaway. Please avoid side remarks, Counsel. So that Pero paminsan-minsan, lumalabas pa rin ang sense of humor ni Senator Enrile. Gusto niya, happy ka. the distinguished Senator Bong Revilla, aka Panday. Kung pagiging trigger-happy naman sa mga objection ng labanan, wala na atang tatalo sa lead counsel for defense na si retired Justice Serafin Cuevas. Valid? Our answer is no. Is it in accordance with the Constitution? We say no. But that is not my question. No. Sa sobrang tinik niya, minsan siyang tumutol sa mismong tagahatol. If no authorization is issued, you will not bring the documents ordered by this court to be produced. We are sorry to object, Your Honor. The question is hypothetical, Your Honor. We are the judges. How can this counsel object to my question? Wait a minute. I'm sorry, Your Honor. I thought we are allowed to go that far. The counsel. The counsel is overdoing it. Kung napansin niyo rin, tradisyon sa mga senador ang pagbanggit sa hometown ng kapwa senador. The gentleman from Papaga. Oh, ba't tumatawa na naman kayo dyan? It's a gentle lady, Mr. President. Mr. President, I'm present here. Mr. President, may beg, please, that I should be called the lady senator because it sounds to me like the baby senator. The gentle woman senator from Iloilo. Opo. Naka-medical leave man si Senadora Miriam Defensor Santiago noong unang linggo ng paglilitis, agad naman siyang umarangkada sa kanyang pagbalik. Do not drown me out by screaming in this courtroom. Only I can scream here and my fellow judges. Ay, kaya tayo tumagal dahil may oration pa eh. Huwag mo kami orate dito. Nako, Senadora, ang blood pressure niyo po. Huwag na tayo magpa-epal dito dahil nawawala ng gana ang nanonood. Directly or indirectly requesting or receiving any gift, which includes discount. Will you please stop Present. emphasizing your words like this? It startles everybody. I'll just read softly, Your Honor. Mala-telenovela nga kung tutukan ang impeachment trial. Pero higit sa drama at kung minsan ikwelang batuhan, mahalagang siyasatin ang pahayag ng bawat panig dahil hindi biro ang nakataya rito. Nanawagan po ng malinis na mainom na tubig at pagkain ng lokal na pamahalaan ng Gihulngan sa Negros Oriental. Umapila rin sila ng supply ng gamot tulad ng antibiotics at pain reliever. Sa ngayon sa labas ng muna ng ospital, ginagamot po ang mga nasugatan sa lindol. At para sa detalye, may report si Micaela Papa. Mika. Igan, sa kabila nga ng panakanakang pag-ulan ay sa labas pa rin nagpalipas ng gabi ang karamihan ng mga taga-Gihulngan. Nangangamba pa kasi ang mga residente na bumalik sa mga bahay at gusali dahil karamihan nga dito ay may bitak-bitak dahil sa lindol. Sunod-sunod pa rin kasi Igan yung mga aftershock na naranasan namin kahapon. Pinakamalakas na nga yung magnitude 4.9 na pagyanig pasado tanghali na nagtagal ng mga 5 segundo, Igan. At wala pa rin tubig at kuryente sa buong bayan
matapos mapinsala ng lindol ang mga poste at water system. Nagkakaubusan na nga igan ng mga gamot sa Governor William Villegas Memorial Hospital at ang ginagawa na nga lang ng ospital para pagkasyahin dun sa mahigit 80 pasyente ay kinakalahati yung dosage ng mga pain reliever. Sa ospital din igan na nag-set up na lang ng Animoy Tent City sa May Damuhan, pinangangambahan nga na structurally unsound yung ospital. At panawagan nga ng pamahalaan sa mga nais tumulong, pangunahing pangangailangan ng gihulngan ay malinis na may inom na tubig, pagkain dahil nakasalalay na lang sa relief operation o sa relief goods yung pagkain ng lahat ng residente at mga gamot tulad na antibiotics at pain reliever. Igan? Maraming salamat, Micaela Papa. Isang heavy-gut na baby boy ipinanganak sa China. Ayon sa mga magulang ng sanggol na si Chun Chun, laking gulat nila nang tumimbang ito ng mahigit 15 pounds. Halos doble na raw sa karaniwang bigat ng isang bagong silang na sanggol. Sa ulat ng isang news agency sa China, posibleng si Chun Chun na raw ang pinakamabigat na sanggol na ipinanganak sa kasaysayan ng China. Maayos na ang lagay ni Chun Chun pati ng kanyang ina na patuloy na